106.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello. Hi, everybody. You're with me this Monday. Nag-iisang chicks ng radyo. Ako po yan sa Gandang Kara. I'm on a red day. Kaya naman naka-red ako. Wow. As in literal na red day. Pero hi muna sa mga naglalabas ng ugat ko. Grabe, hindi kasi ako nakatulog last night. 5 a.m. na ako nakatulog dahil sa sobrang migraine ko. Tsaka sakit sa ulo. Tapos pagising ko, sabi ko, hala, bakit ang lalaki na ng mga ugat ko dito? Ano nangyari? Wow! Hindi ko rin maintindihan. Siguro dahil sa sobrang stress to. Parang kailangan ko nang bumalik ulit ng Japan. Charot! Kailangan natin mag-ipon. Masyado malaki ang nagastos ng December. Hello sa'yo, Panggana. Ang laki na nagastos mo pero may travel ka na naman ngayon. Ang dami ko na naman nakikita sa Facebook ng mga nagta-travel sa Palawan, sa Bohol, sa Cebu, 'di ba? Sa Siargao. Nako, may nakikita ako sa mga feed ko talaga sa Nagoya, sa Japan, sa Taiwan. Sabi ko, ay nakakainggit pero wag tayo maiinggit muna. Kasi kailangan muna natin mag-ipon at kailangan muna nating i-resolve lahat ng mga kailangang i-resolve tapos saka ka magpahinga. Boom, ganon. Hintayin mo na lang yung Holy Week. Ay, ito, sigurado ako. For sure, itong Holy Week, marami na naman na mag-aalisan, diba? With family. Pero deserve nyo naman yung pamilya. Mag-enjoy kayo. At sana mapaigting pa ang samahan nyo together. Nako, speaking of family, yan ang ating story today. Pero bago yan, eto muna, reminder muna para sa ating lahat na kailangan palakasin natin ang katawan natin para mas makapagbakasyon tayo ng bonggang-bongga. Kailangan natin ng food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Ito po ang MX3 low in sodium, fat-free at cholesterol-free at meron ding alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants and anti-inflammatory properties. Ito rin ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya marami itong awards galing sa iba't ibang parte ng mundo at proudly Philippine made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. And we are live. Kaya naman hello po sa lahat ng mga nakatutok na sa live natin. Please like and share this live video at malay mo mabati ka. Hello sa lahat ng mga nag-celebrate ng kaarawan today. Hello po sa inyong lahat. It's your birthday. Sa mga naka-red din ngayon. Hi sa yung naka-red. Diba? Kung naka-red ka ngayon, kumusta naman? Diba? Sabi nila kapag naka-red may birthday or may dalaw. Alin ka doon? Kung alin ka doon, enjoy mo muna yan. Tsaka, nakakaano ang red no? Puti. Striking color kasi. So sige, i-feel mo ang moment mo dyan. Kung ano man ang color ng suot mo. Medyo reddish o super duper red o kung ano man. Anyway, so yan, live na po tayo. Please like and share this live video para masaya tayong lahat. Hello po sa mga kakapasok lang sa ating live. Kumusta kayo? Sa mga OFW natin, sa mga nasa bahay, sa mga nasa tindahan, at ikaw na nasa biyahe sa mga oras na ito. Hello sa'yo, Pangga. Sana okay ka, diba? Sobrang summer na talaga ngayon. Sobrang init. Diba? Init din ang ulo mo. Ang dami na napapaaway. Yung naging ka na, maiinitin ang ulo sa kalsada. Dati naman hindi ka ganyan. Ano nangyari sa'yo, te? Pero sabi nila, init ng ulo daw. Minsan galing yan sa mga stress natin sa buhay. Diba? Hindi lang sa gutom. Kasi ako, galing talaga sa gutom yung stress ko minsan eh. Hindi lang minsan, madalas kapag gutom talaga, huwag mo kausapin, ganyan! Ganon. Pero ikaw, kung galing sa mga stress mo yan, ako, kailangan isa-isa nating i-resolve yan. Kasi mahirap yan kapag nagpatong-patong talaga. Pero lagi mo lang isipin, di ba, na ang mga problema ay dumadaan talaga sa ating lahat. Walang excuse yan. Walang nilalagpasan yan. At kapag dumaan yan, ibig sabihin, dadaan, naglalakad, di ba? Kaya nga dumaan, hindi siya tatambay lang. Dadaan at dadaan yan. Ibig sabihin, aalis din siya. Kaya yun lagi mo itatak sa isip mo na aalis din to. Ganon. Parang yung jowa mo na dumaan lang din, umalis din agad. Aray ko po. Yun ang mas masakit. Wow! Ay, nako. It's Monday. Dami natin problema. Pero today, it's March 11. This is my lucky day. Lucky kaya ako today? Sige, i-claim natin yan.
Kailangan kong maging lucky today. Ikaw din. Sana maging lucky number mo din to. Lucky day today, March 11. Lagi akong nananalo kapag 11 ang gamit kong number. Manalo kaya ako sa loto. Ewan ko lang. Alam mo yun yung takbuhan mo kapag walang-wala ka ng yung maisip eh. Pagod na ako mag-isip ng solusyon sa mga problema. Pagod na rin akong kumita. Taya nga ako sa loto. Pero magsumikap ka pa rin. Lagi mong isipin yan na ang pagsusumikap ay may nararating din. Okay, tuloy na natin ang ating kwento ngayong araw na ito. Ang dami kong paligoy-ligoy. Dami kong chika, so wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Sobrang strikto sa mga anak. At kadalasan kapag sobrang strikto ang mga anak, hindi kinakaya at umaalis sa poder nila. Yung iba nagre-rebelde, yung iba tinitiis, yung iba umaalis. Paano mo nga ba i-handle ang ganitong klaseng sitwasyon kung ang mga magulang mo ay parang robot na ang tingin sa'yo? Kadalasan ito nagiging problema ng mga kabataan. At ito ang story ni Harvey. Na kung ituring daw siya, at his age na 22, ay parang robot daw siya. Na kung ano yung mga gustong gawin ng magulang, yun ang gagawin. May curfew, maraming bawal, at sobrang higpit. To think na lalaki daw siya. Kaya kung minsan ay naiinggit siya sa mga kaklase niya, kaibigan, na bakit ganon. Hindi ko naranasan ang teenage life ko dahil lagi lang ako nakakulong at hindi pinapayagan. Nakaka-feel na rin siya na tumatanda na ako pero parang anong nangyayari? Bakit ganito pa rin ang sitwasyon? Tinitiis lang niya kasi nga nakatira siya sa mga magulang niya at siya ang pinapakain ng mga magulang niya. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Cara. Ako po si Harvey, 22 years old. At nakatira po ako sa Mandaluyong. Gusto ko lang pong i-share itong kwento ng pamilya na meron ako. DJ Cara, hindi ko alam kung sensitive ba ako or naiinggit lang ako sa iba kung paano nila itrato yung mga anak nila. Kasi sa totoo lang po, parang robot kung ituring ako ng mga magulang ko. Robot nila ako na dapat lang sumunod sa kung anong gustuhin nila at sabihin nila. Robot kung paano nila ako diktahan sa mga bagay na gusto kong gawin. Tipong parang wala akong sariling buhay. Lalaki ko pong tao pero may curfew at maraming bawal. Huwag niyo po sana akong masamain kasi naiintindihan ko naman kung bakit mahigpit sila sa akin. Kaya nga kahit anong sabihin nila, wala akong magawa kundi sumunod sa kanila. Kahit na madalas, labag sa loob ko. Pero this time, gusto ko din maglabas ng sama ng loob DJ Cara. Kasi bakit po ba sila ganito sa akin? Sinusunod ko naman po lahat ng gusto nila. Pero sana bigyan din naman po ako ng pagkakataon para itayo ang sarili ko. Na kahit papano, magkaroon ako ng desisyon. Kasi hindi ko pa rin naman nararanasan yung teenage life na tinatawag ng mga kabataan. Dahil buong buhay ko, nakakulong lang ako sa bahay namin. Subukan ko man magpaalam, di rin nila ako papayagan. Ang hambalusin pa nga daw nila kung sino man yung makasama ko sa paglabas ko. Kahit sa mga tita ko, hindi nila ako pinapayagang sumama dahil susulsulan lang daw ako maging suwail. Miski sa mga taong pakikisamahan ko ay sila dapat ang pumili at magdesisyon. Nakakasakal DJ Cara yung ganitong sitwasyon. Lalo na tumatanda na rin po ako. Sana naman mapagbigyan po nila ako dahil hindi naman ako pariwarang bata. Gusto ko lang din magkaroon ng kahit kaunting kalayaan. Pero sa kalagayan ko, mukhang hindi pwede. Dahil sabi nga nila, hanggat silang nagpapalamon sa akin, sila ang dapat kong sundin. Dahil sa oras na makatapos ako,
Sila naman ang obligasyon ko. Ayun pa rin po ang dapat kong sundin. Kasi nakakapagod na lang na ako na lang yung palagi umiintindi, DJ Kara. Nakakapagod na ako na lang lagi ang umiintindi. Sino ba nakaka-feel ng ganyan? Yung ikaw na lang yung nagtitiis, ikaw na lang umiintindi. Pero syempre, tao ka din, nakaka-feel ka din ng diba? Na gusto kong, pagod na ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong mag-travel. Charot. Charot lang yung travel, syempre. Ako lang yon. Yung mga mahihilig na, alam mo na, tumakas sa mga problema sa mundo dahil hirap ka na. Ano nga ba yung outlet mo? Ikaw pang gaano bang outlet mo? Baka ma-share mo naman at masabihan natin kay Harvey na nagtitiis. Ito may mga makaka-relate dito ng mga kabataan. Lalo na yung mga kinukulong sa bahay. Yung mga bawal ka lumabas. Uy, relate na relate ako dyan. Wow! Bawal ka lahat! Pero bakit nga ba ginagawa ito ng mga magulang natin sa atin? Diba? Paano nga ba natin sila uunawain kung hindi nga natin sila maintindihan? Diba? Sana may mga mag-comment din ng mga parents dito. Kung halimbawa naging ganun din kayo sa mga anak ninyo na parang akala nyo okay pa, pero ang tingin na ng mga anak ninyo, wait ma, it's too much na. Parang matanda na ako, baka nakakalimutan mo. Sana wag mo na akong gawing robot. Ano nga ba ang masasabi nyo kay Harvey? Comment down sa ating Facebook Live, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, talk to your mom. Walang ibang solusyon kundi ang kausapin siya. Mag-away man kayo, at least nag-usap kayo dahil hindi yan talaga masosolve hanggat hindi nyo napapag-usapan. Sabi ni Jenny Lynn. Eto pa, Harvey, be thankful na may naghihigpit sa'yo. Andyan pa mga magulang mo. May mga iba nga dyan wala nang magulang. Kausapin mo magulang mo kasi communication is the best key. Sabi ni Anna May, yes, I agree on that. It is the best key. But sometimes nakakalungkot talaga na ang communication natin nahaharangan na. Diba? Wala nang chance kasi sasabihin mo pa lang, may ilang ka na, mahihiya ka na. Kasi may mga tao din na hindi tumatanggap So para minsan, hindi ka nalang magsalita. Pero pag hindi mo naman ginawa yun, ano mangyayari? Walay. Diba? O eto pa, sabi dito, siguro overprotective lang sila. Sana i-prove mo na lang na mali sila. I like it, sabi ni Ate Marilu. Yan, i-prove mo na lang na mali sila. Eto pa, hanggat nasa poder ka ng magulang mo, dapat kang sumunod sa rules nila. Para sa kabutihan mo rin yan. Kapag kaya mo nang buhayin ang sarili mo, then umalis ka na sa poder nila. They know what's best. Malalaman mo yan dahil kapag naging magulang ka na din. O yan. Yan naman ang sabi ni Peter Smeng. Baka kasi hindi mo lang nakikita yung side na yon. Eto pa, Harvey, wala nang ibang paraan kundi ang sabihin mo ang nararamdaman mo sa magulang mo. Kanino mo sasabihin? Kahit sabihin mo sa friends mo, hindi naman nila masosolve yan. So sa magulang mo lang talaga. Period. Sabi ni Ana. Well, Harvey, agree ako doon. Wala ka talaga ibang pwedeng pagsabihan kundi ang magulang mo. But what if ang relationship mo ng anak at ng magulang ay hindi okay? Yun ang kadalasang question hindi nga kami okay, paano ako makakapag-open up? Diba? Yun ang mahirap na ang magulang at ang anak hindi sila close. Hindi sila nakakapag-open ng mga nararamdaman nila. Kaya sa friends sila nag-o-open. But Harvey, kailangan mong mag-step forward. Kausapin mo ang mga magulang mo. Yan ang tanging solusyon para matapos ang problema mo at sabihin mo ang nararamdaman mo. Ngayon, kung hindi mo man makuha ang gusto mo sa pakikipag-usap sa kanila at yun pa rin ang desisyon nila, prove them wrong. Prove them na mapagkakatiwalaan ka. Kasi minsan ganun ng mga magulang, kapag nakikita nila sa mga anak nila na hindi pa nito kaya, hindi pa to pwede sa ganito, hindi ko to ilalabas tong batang to hanggat hindi ko napapansin sa kanya na responsable siya, kaya na niya, or hindi ako natatakot para sa kanya. Lagi pong may rason ng mga magulang. Sometimes, sumusobra lang kasi hindi nga kayo nakakapag-usap So itanong mo sa kanila, ano po ba ang reason? Bakit ganito pa rin kayo hanggang ngayon? I'm 22 years old na. Ano po ba yun? Para mas maintindihan ko at mas sundin ko po kayo. Kasi kung kikimkimin mo lang yan, walang mangyayari.
forever ang problema mo hanggat hindi kayo nag-uusap ng magulang mo. It will remain that way. So cut it off. 'Di ba? Mag-extend ka ng effort sa mga magulang mo. And kapag na-explain na nila sa'yo at naintindihan mo na, you have to be patient kung anong plano mo sa kanila kasi dyan ka nakatira. Baka naman gusto lang talaga nila what's best for you. At ikaw naman, may mga gusto ka rin sabihin sa mga magulang mo na hindi nila naiintindihan kasi nga hindi mo na ilalabas ang nararamdaman mo. Diba? The two most powerful warriors are patience and time. Huwag mo ring ubusin ang panahon mo sa kakakimkim mo. Diba? Sabihin mo rin. And patience. Kasi darating ang panahon, aalis ka rin ng bahay ninyo. Tandaan mo yan. Hindi ka forever dyan. Mag-aasawa ka. Magkakaroon ka ng sarili mong mundo. And you'll know when you get there na baka kaya ganito pala ginawa sa akin. Kaya pala ako hinigpitan kasi baka mapunta ako sa mga pariwarang kaibigan, sa mga desisyon na hindi maganda. Laging may reasons yan eh. But you have to talk to your mom. To have peace. Kasi kailangan nyo yun dalawa. At kailangan mo rin yun. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Sincerely, Kara.